Assassin or utility? Sa panibagong emblem system, mahirap sabihin ano ba ang mas better. Pero sa kakatapos na IESF 2023 and ongoing na Snapdragon Pro Series, may mga napansin akong mga talong bagay na naging basis ng mga teams para masabi kung Assassin Jungler or Utility Jungler ba ang gagamitin nila. At ang number 1 ay ang pag-identify ano yung mga heroes na available. Especially sa bagong emblem system, may mga heroes na pwede na uli ibalik sa meta at isa na ang mga assassins. Pero hindi lang assassins, may mga ibang heroes na na-open dahil sa bagong emblem system. Ano ba yung mga heroes na pwede nang gamitin? Based sa ISF 2023 and sa Snapdragon Pro Series, hahatiin ko siya sa tatlo: assassins, utility, at others. Sa assassins, pwede lang gamitin ngayon ang Ling, Fanny, Hayabusa, Lancelot, at Karina. Pero ang madalas na ginagamit na maganda ang performance to the point na binabad na siya ay Ling at Fanny. Pwede rin ang Hayabusa at Lancelot in terms of pag-pick off ng squishy heroes. Pero when it comes to impact sa mapa, Ling at Fanny ang assassins na sikat ngayon. Sa utility, so far, Martis, Fredrin at Akai ang staple pa rin na priority bilang utility/tank jungler. Though pwede pa rin ang Baksha at Barats, pero pagdating sa impact sa pag-hold and zone ng kalaban at sulit ang damage na binibigay, itong tatlo ang popular ngayon. At sa others, pwede na uli ang Pakito at Joy. Though nagamit rin sila minsan even before ng bagong emblem system, pero nauuso na uli sila kasi pwede silang laruin na parang assassin. Bakit mahalaga na alam mo yung mga heroes na pasok sa meta? Papasok kasi dyan ang number 2, which is yung hero match-up ng bawat koponan. Personally, dahil sa bagong emblem system, naging malawak ang pag-draft ng mga heroes in terms of priority picks and bans. Especially sa first phase ng bans kasi ito yung magdidikta kung ang isang team ba ay gagamit ng assassin or utility na core. Tignan mo to nung IESF sa Grand Finals ng Philippines versus Mongolia Game 1. First phase ng bans sa Mongolia ay Ling, Uranus at Fanny. Kung ikaw ang Team Philippines, marami kang options na pwedeng piliin as jungler, assassin or utility. Dahil naban yung mga prio assassins, mas pinili ng Sibol maglaro ng utility lineup, which tinapatan din ng Mongolia ng utility na lineup. Anong idea na pwede natin makuha sa draft na ito? Mag-a-adjust ang jungler depende sa picks and bans ng bawat koponan. Dahil naban yung mga prio assassins, mas pinili ng Sibol yung top tier na utility jungler, which is Fredrin. Pwede naman sila mag-assassin like Hayabusa or Lance, pero kung pagpipiliin ka kung yung second option na assassin or best option na utility jungler, syempre, dun tayo sa best option. Medyo nakakalito. Marami mga factors and speculations sa draft bakit ganun ang choice ng isang team, whether assassin or utility. Pero ito lang tandaan natin, mag-a-adjust ang jungler depende sa picks and bans ng bawat koponan. Kung dito, naban yung Fanny and Ling, kaya pinili ng Sibol ang utility lineup. Pumasok yung game 2. Ito yung ban. Fanny, Joy, tapos Fredrin. Ang first pick Uranus yung Mongolia. Dahil Sibol yung nagban ng prio utility jungler at open yung prio assassin, edi kinuha nila yung Ling. Tapos, tinapatan lang ng Mongolia ng Hayabusa. Actually sa Mongolia, pwede nilang tapatan yung Ling ng utility like Martis or Akai, pero mas pinili nilang labanan ng assassin to assassin. Tapos tong game 3, dahil naban yung dalawang prio assassins tapos walang Joy, edi bumalik lang uli yung Team Philippines sa utility lineup. Tapos tinapatan lang uli ng Mongolia ng utility jungler. Kung titignan mo yung pattern, kapag meron nag-assassin, tatapatan ng assassin. Or kung utility, tatapatan yan ng utility. To pwede naman assassin versus utility or vice versa, pero yung mga ganun kasi na match-up, 50-50. Pwede assassin manalo or utility yung manalo. Based sa mga games ngayon, maraming ganito na nangyari which mahirap pa rin masabi kung assassin nga ba mas better or utility yung nakakaangat. Kaya mas prefer ng mga teams na tapatan yung core ng parehas na role. Pero may times, kahit 50-50 yung assassin versus utility, basta't ma-fulfill yung number 3, lalaki yung chance na manalo yung type ng core na pinili mo, which is number 3 magre-revolve pa rin sa team composition. Tignan mo to sa AP Bren versus Onyx Esports. Game 1, naban yung Pakito, Ling, at Fanny. Kumuha ng utility yung Onyx, pero assassin yung Bren.
Bakit hindi tinapatan ng Brent ng utility? Kasi na-fulfill ng Brent yung team composition para gumana ang assassin lineup. 2 sustain, 2 burst, tapos isang utility which pwede nakawin ng Valentina yung ultimate ng Florin. Check mo tong video na ito, nabigay ako ng konting insight paano pinagana ng Team Philippines ang assassin. Sa utility composition, medyo flexible ito, pero ang crucial sa pag-run ng ganitong lineup is dapat yung explainer, damage type na may sustain, tapos yung mage, damage type, tapos AoE-centric yung skills. Yung roamer, kite setter, or utility, wala namang issue dyan, tapos sa gold lane basta may damage. So sa ganitong draft, yes, 50-50 yung ganitong matchup, pero with the proper team composition, pwede tumaas yung chance na manalo yung type ng core na pinili mo, which sa game na ito, nanalo ang assassin laban sa utility. However, may mga team composition kung saan kahit utility, pwede mo siyang gawin na parang damage type assassin-ish na playstyle pero makunat. Of all the core heroes, Martis yung nakikita kong hero na kapag nilaro ng tama, pwede siyang maging utility pero assassin yung galaw. Pick off lang kung pick off. Which nakita mo yan sa game 2, paano rumaragasa yung Martis ni Kairi. Kaya nung game 3, nung kinuha ng Onyx yung Fredrin, Martis agad kinuha ng Bren. Kung paano linalaro ng mga pros ang core ngayon, mahirap pang sabihin kung nakakaangat nga ba ang assassin or utility in terms of jungling. Pero ang pinakamalaking takeaway dito is mag-a-adjust ang jungler depende sa picks and bans ng bawat koponan. Anong role man yung bagay para sa core, I believe mahalagang i-check yung tatlong factors na ito para maging successful yung pagpili sa core at kung anong mga heroes yung ipapares sa kanya. So ako yung analysis, comment your thoughts below. Pakinggan natin yung mga yan. Thank you. Oma Place. Let's go. Welcome to the full breakdown analysis of the MPL Philippines Season 11 Grand Finals. Looking for change, looking for pain. Splitting i-argue kung worthy ban ba siya o hindi. So ang nangyari, yung advantage na sana hawak ng Blacklist yung turtle being condition ng Echo. For Blacklist, ito yung aggressive. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold an obsession. All in his possession, you got May their makuha attention. ka I'm sa leaving kanila na impression. pwede mong Your i-apply redemption, just kill no para distraction. Your i-elevate mind is yung a laro mo weapon, a to the next level. Some could try to play, but you never